Magdasal muna bago magbayad. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ikaw ba ay may pinansyal na pangangailangan at naghihintay ka sa tulong ng Diyos? Pinangako ng Diyos na tutulungan niya ang iyong mga pangangailangang pinansyal. Naghihintay lamang siya na humingi ka ng tulong sa Kanya. Isa sa mga dahilan kung bakit madalang tayong makakita ng mga himala sa ating buhay ay dahil hindi tayo humihingi. Sa halip na mabuhay na ayon kay Kristo, nabubuhay tayo ayon sa credit. Kapag may kailangan tayo, imbis na huminto at humingi ng tulong sa Diyos, ginagamit natin agad ang ating credit card. Tiwala tayo sa credit card o sa debit card kaysa kay Kristo. Kung gusto mong makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, magdasal muna bago gumastos. Nagdarasal ka ba bago gumawa ng malaking pagbili? O basta mo na lamang itong sinasagot gamit ang credit card? Sa tuwing ginagamit mo ang credit card nang hindi mo muna pinagdarasal o pinapanalangin, pinipigilan mo ang posibilidad na isang himala sa iyong buhay. Bago mo gamitin ang credit card, bakit hindi mo muna itanong sa Diyos? Hindi ibibigay ng Diyos lahat ng hinihiling mo sa panalangin. Pero may mga bagay na gusto niyang ibigay para magpakita ng himala sa iyong buhay. Maraming tao ang hindi pa nakakaranas ng sagot sa panalangin pinansyal dahil hindi pa sila nagdadasal ng specific. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, so that your joy will be the fullest possible joy. Yan po isa John chapter 16 verse 24 ng New Century Version. Alam mo ba kung bakit gusto ng Diyos na matutunan mong humingi sa panalangin? Para maibigay niya ito at nang mapuno ka ng kagalakan. Ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama. Hindi siya isang kuripot na naghihintay na pahirapan ng iyong buhay. Gusto ng Diyos na pagpalain ang iyong buhay. Kailangan mo lang humingi. Think about this, my friend. How do your spending habits and your prayer life intersects? Paano magkaugnay ang iyong nakagawiang paggastos at ang iyong buhay panalangin? Paano nga ba? Pangalawa, pag-isipan mo ito, kaibigan. What is your family's policy when it comes to making large purchase? Ano ang patakaran ng iyong pamilya pagdating sa mga malalaking pagbili? At panghuli, think about this. What are some ways your life reflects how deeply you trust God with your finances? Ano ang mga paraan na nagpapakita ng iyong pagtitiwala sa Diyos pagdating sa mga finances? Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.